Judas Iscariot o mas kilalang si Judas. Ayan, diba? Lagi nating naririnig. Bahagi na yan ng mga kwento. Naririnig ko yan. Naalala ko tuloy ang lola ko. Ako, Judas talaga yung taong yan. Yung mga ganon. Ibig sabihin, na ano na siya eh, nadikit na siya sa pagiging masamang individual, no? May ganun Pero, siyang- mas kilalanin natin. Let's be, let's be fair. Ayan. Kay Judas. Ayan. Si Judas Iscariot o si Judas Iscariote ay isa po sa 12 disipulong tinawag ni Jesus upang maging tagasunod at mangaral ng ebanghelyo. Ayan, nasa na. Busy yata sila Lance at saka sila Carmi. Okay. Siya po ay sumunod kay Jesus sa loob ng 3 taon. Nasaksihan niya ang ministeryo, pagtuturo at ang maraming himalang ginawa ni Jesus. Siya ang ingat yaman ng grupo. Paano ba yan? Treasurer. Ayan, treasurer. CFO. At ginamit niya ang posisyong ipinagkatiwala sa kanya para magnakaw sa kanilang kabangyaman. Di mo rin maiaalis yun. Temptation talaga yun, diba? 2 araw bago ang Passover, pumunta si Judas sa mga pinuno ng mga pari at pumayag na ipagkanulo si Jesus kapalit ng 30 pirasong pilak. Yan ang laging nakadikit sa kanya eh. Si Judas at 30 pirasong pilak. Sa huling hapunan, hinulaan ni Jesus na ang isa sa kanyang mga apostol ay magtataksil sa kanya. Tinukoy niya ang traidor bilang si Judas na nagsabi, gawin mo na ang gagawin mo. Pinangunahan ni Judas ang isang armadong grupo na ipinadala ng mga pinuno ng mga pari patungo sa hardin ng Gethsemane. Isang lugar kung saan madalas na nagdarasal si Jesus. Tinukoy niya si Jesus sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Matapos makita na hinatulan si Jesus, naramdaman ni Judas ang pagsisisi. Ibinalik ang 30 pirasong pilak sa mga pari at nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti. Makikita mo yung kasamaan, yung paglaglag, yung pagiging traidor. But at the same time, makikita mo yung pagiging human niya at maybe, it was the wrong way to end his life. Pero nagsisi siya eh. Diba? Makikita mo yung pagsisisi niya, yung guilt, yung naramdaman niya. Pastor Mike, bakit ang isang disciple ni Jesus na witness first-hand, yung miracles niya, yung teachings ng Panginoon, ay nagawa pa siyang pagkanulo. Yeah, grabe no? Kasi yung buhay ni Judas talaga, makikita natin yung warning doon para sa ating lahat. Na kahit na, tingnan mo, isipin mo yung pastor mo, teacher mo, yung discipler mo, yung shepherd mo ay si Jesus na mismo. The best teacher there is, di ba? Maaari pa rin na hindi talaga tayo true followers ni Jesus tulad ni Judas, di ba? So, makita natin sa buhay ni Judas yung nandun ka, di ba? Present ka sa lahat ng groupings, present ka sa lahat ng activities ng church, nandun ka sa lahat. Pero sa puso mo, malayo ka sa Panginoon. And yun yung sample, yun yung case ni Judas na na-experience niya for 3 whole years na makasama si Jesus day and night, 24/7. Yeah. Pero yung sa puso niya, hindi pa rin siya naniniwala talaga kay Jesus, kung sino si Jesus. Kaya nga po, naniniwala ako na hindi yon instant na si Judas nung sumunod siya kay Jesus na, sige, ibibetray ko to. Hindi. When we study yung life niya, parang pakonti-konti ba? Parang nung una siguro nakita niya, meron isang dito. Meron isang coin na pwede kong gamitin para sa sarili ko. So, parang it's those small compromises that eventually led him to that big betrayal. Na hindi yun nangyari overnight or instant. It's those small little actions na nag-a-add up. Tapos ang layo na pala ng puso niya. Na he was able to do that to Jesus, his own rabbi. So yun yung warning sa atin na kahit na
sa panlabas natin, sa external, ay napaka-religious or active natin sa mga church activities. Pero yung puso naman natin ay napakalayo sa Panginoon. Totoo. We are Judas. Kumbaga, panlabas lamang. Yes. Oh. Pero, bawat isa sa atin, the way na naintindihan ko yung sinasabi mong mensahe, Pastor Mike, na may kanya-kanya tayong Judas sa pagkatao Judas natin. sa sarili natin. Oo, nangyayari po yan. Yes. Nangyayari na pag pinabayaan, siguro yung kay Judas, little, sabi mo nga, small things Small compromise. walang nakakakita. Yes. Parang okay, hanggang hindi mo na namalayan ikaw mismo sa sarili mo, napalayo ka na. Pero yun, kasama nga niya 24/7. What more Imagine tayo mo ngayon? nakita niya lahat ng miracles ni Yes. Jesus. Nakita niya yung healing, lahat nun. He walked on water, he multiplied the bread. Tapos hindi pa rin. Yun yung nakakapagtaka kay Judas. Kasi makikita mo talaga ang tinatawag sa Bible na hardened heart. Yun yung tinatawag na hardened heart na walang pagbabago, walang repentance. At na-mention niyo po kanina, di ba, si Judas nagsisi. Pero hindi siya yung tinatawag nating godly sorrow. Kasi godly sorrow, according to the Bible, leads us to repentance. Mapapalapit tayo sa Panginoon. Yun yung godly sorrow. Pero meron naman pong worldly sorrow na talagang you just feel bad. Tapos ano yung ginawa niya? Nagpakamatay siya. Diba? So hindi siya nagrepent papunta sa Panginoon. Palayo. Yun yung pagsisisi niya. Yun yung worldly sorrow na tinatawag na you can feel bad after mong ginawa yung pagkakamali. Pero kung nalalayo ka sa Panginoon, yun na. Nasa domain ka na ng kalaban. And nakita natin sa Bible na talagang sinapian na siya ng demonyo. So that little sin, again and again, repeated, naging malaki. Tapos bigla na lang, Satan entered into him. No? So yung small sins na yon, open door yun para sa kalaban na i-influence tayo. Tapos yun, very sad na nangyari kay Judas, yung nagpakamatay na lang siya. Binalik niya yung coins Oo, Tapos, yes. nagpakamatay siya. Unti-unti tayong kakainin or ipepenetrate or magte-take advantage si Satan sa atin. Yes. Pag nakita nyo yung mga little things na yon, parang, ay, weak to. Dahan-dahanin ko nga to. And ito, siguro napapanahon din na talagang pag-usapan natin yung buhay ni Judas, to remind us all, no, na hindi ganoon yung dapat na puntahan nating direksyon. Na let's not allow Satan na mag-take over sa atin. Correct. And hindi sa ganong panahon din paraan ng pagsisisi. Dahil this is also dapat a reminder na ang Panginoon natin ay Panginoon din ng kapatawaran. Correct. Hindi, wag niyong kakalimutan na dahil nagkamali ka, yes, iba-iba yung level ng sins natin. Minsan, natapilok ka lang, pero minsan talagang nasubsub ka, di ba? Talagang, kala mo, di ka na makakabangan. But our God is good. Amen. Yeah. So, it shouldn't be a reason na tularan natin, hindi yun escape yung ginagawa natin. Escape Kailangan yun. ng gusto rin ni Lord, may accountability ka. Naiisip ko nga minsan, bakit kaya ginawa ni Jesus yun? Kasi si Jesus mismo, alam niya na No. sinabi niya pa nga na, ikaw, Judas, do what you're about to do kasi you will betray me. Pero, nung Last Supper, napansin natin yun na si Jesus, yung ginawa niya sa Last Supper is to wash the disciples' feet. Lahat yun. All 12, including Judas. So imagine mo, si Judas, pinaplano niya nang i-betray si Jesus, tapos si Jesus nandun sa paanan niya, tapos huhugasan yung paa niya. Grabe yun. Kasi sobrang, iniisip ko si Jesus parang tila ba binibigyan siya ng chance? Taon na, ito na nga I'm serving you. Tapos yun yung plano mo. Tapos, nung kumakain na sila nung Lord's Supper, sabi niya, etong ididip ko na bread, kung sino man yung magdip nitong bread with me, siya yung magbe-betray sa akin. Tapos yung mga disciples, ako ba? Tapos siya, alam niya, nagtinginan sila ni Judas. Yan. So parang sa akin, bakit niya ginawa yun?
I think that's another chance na pwede ka pang bumalik, pwede ka pang manumbalik sa akin. Pero, yun nga there is grace available. Si Jesus invites us as we are sa lahat ng pagkakamali natin, sa lahat ng kadumihan natin. Pero it's really up to us to approach and receive that grace. Diba? Binibigyan niya tayo ng chance. Diba? Yes. Pagkakataon. Di niya tayo hahakutin or pipilitin. Di namimilit si Lord Pero bibigyan kanya ng bibigyan ng pagkakataon na wag natin sagarin. Wag natin din sagarin. Wag tayo kasi may mga pagkabati na okay lang, nagkamali ako. Hindi ba si Lord siya ng kapatawaran? Pag iaano niya ako, hey, no. Meron rin tayong... Mabait si Lord pero hindi siya uto-uto. Correct, yeah. Iba yung pagkakaintindi. Doon yun naman doon sa abuso naman na yan, 'di ba? May kay Lord may accountability pa rin. Correct. Hindi naman kasi pag 'di ba? Ganon din kayo sa bilang magulang or maybe bilang discipline mo talaga yung anak mo dahil mahal mo siya. Oo. Diba? Tough love, 'di ba? Accountability is very important, Yes. 'di ba? Pastor Mike, doon na gaano ito kahalaga yung pagkakaroon ng accountability and someone na mag-check sa'yo or mag-review, mag-correct sa mga mali mo. Mahalaga yun. Napakahalaga po nun. Grabe po yung importance nun. Kasi ang nakita ko sa buhay ni Judas, siya yung pinaka-trusted. Kasi siya, sa kanya, pinamanage. Yung yaman, oo. Yung kailangan nila sa lahat ng ministry nila, siya yung nag-manage. So, siya yung pinaka-trusted. Pero, ang napansin ko kay Judas, wala siyang kasama dun sa 12. Kasi pagka minention siya 12 yan, di ba? Tapos, meron niyang mga smaller groups. Parating magkasama si Peter, John, and James. Parating magkasama si Simon, and etc. Pero si Judas, parating huli. So, na-imagine ko na si Judas, wala talaga siyang kasama, walang nagpa-process sa kanya, walang nag-check up sa kanya. And yun yung tendency natin na mag-isolate tayo, lalo na pag may pinagdadaanan tayo, lalo tayong lumalayo sa community, sa support group natin, walang accountability. Yun na talaga yung nangyari kay Judas. Kasi bukod sa wala siyang sinesharan, gumawa pa siya ng ganitong mga plano na ni isang beses, hindi niya man lang sinabi sa kasama niya, kunwari, Peter, pag-pray mo naman ako. Nagsastruggle ako ngayon. Parang ito yung nagawa ko. Kasi kailangan yun napakahalaga nun sa ating walk bilang mga Kristiyano na meron talagang mga tao na makaka-check-in sa atin. Uy, kumusta ka? Kumusta yung pamilya mo? Kumusta yung walk mo with Christ? Tapos kung may nakikita silang mali sa atin, na pwede nilang i-call out na, uy, pare, medyo mali yung nasabi mo nun o yung nagawa mo, baka lang hindi mo napansin, pero ito yung feedback. So, napakahalaga sa Christian walk natin kasi kung hindi, pag nag-isolate po tayo, naku po, yun yung playground ng demonyo. That is when you are really influenced na ikaw na lang mismo, tas binubulungan ka ng kalaban, wala nang magsasabi sa'yo ng truth, yun na, dark place ka na. Yung tunnel vision ka na, tapos doon ka na sa slavery ng kalaban. Doon ka na paiikutin, bibira sa'yo, talagang akala mo yun na yung mundo mo or yun na yung tama. Oo, it's very important, nakita natin yan lahat, yung you are surrounded by good Christians. Paalala din as Christians, mga kapatid, ikaw yung tatapik, ikaw yung magpapaalala. Wag din natin kalimutan na hindi tayo yung nagja-judge dapat. Kasi minsan, lahat naman tayo kung ano man ang relihiyon, or inaako nyo na Christian kayo, minsan nakakalimot tayo, kala nyo lagi tayo yung tama. Na imbes na makatulong tayo doon sa humihingi na ng ng tulong, hahatulan pa. Oo. Kung paano tayo, sana, reminder lang ito na kung paano rin tayo dapat makipag-usap sa ating kapwa. Let's listen. Learn to listen. And then you speak kung gusto niya. Pero yung parang, bakit mo naman kasi ginawa yan? Alam mo nang mali yan. Anong klase kang tao, di ba? Paano pa mag-open up sa'yo
tao, kaibigan mo man yan, anak mo man, diba? Tamang ano lang. Pero minsan, yung bugso ng damdamin natin, diba? Correct. Pastor Mike. So, kailangan lang ma-remind natin always also yung sarili natin na. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, sobrang busy natin, chine-check natin yung spec sa eye ng kasama natin, pero meron tayong log sa sarili nating mata. So, dapat i-examine muna natin yung buhay natin bago tayo maghatol sa iba. At nalala ko, yung ginawa ni Judas, yun talaga. Kasi may isang instance na may babae na nag-break siya ng perfume para i-anoint si Jesus. Tapos ang ganda, worship moment yun para sa kanya. Mahal-mahal nun. Tapos brinake niya para i-worship si Jesus. Tapos yung unang bukang bibig ni Judas, bakit yung sinayang yan? Pwede nating gamitin yan, yung perfume niya, benta at tumulong sa mga mahihirap. So, kala natin, di ba, parang sobrang bait naman ni Judas. Yung pala, yung gusto niya doon is makuha yung pera na yun. Di ba? So, imagine mo, yung first to judge, siya yung unang naghatol doon sa babae. Mahal niyan, sayang, ginamit na lang sayang. Pero yung pala, meron siyang sa loob niya, sa puso niya. Talagang may greed at may selfish reason siya doon. Yun. At katulad nga ng kaninang unang nasabi namin, lahat tayo may little Judas sa mga sarili natin. Minsan, baka nandyan kayo sa gitna ng buhay nyo, no? Sa panahon ng buhay nyo, sa stage ng buhay nyo na medyo, dahan-dahan. Alam natin yan eh. Imposible hindi natin alam. Alam natin yan as an individual, Pastor Mike, pag medyo lumalayo ka eh. At dun pa lang may choice ka na kaagad. Kaya lang minsan yung choice mo, isa pa, hanggang ayan na nga, mag-take advantage na si Satan. Yes. Marami ang dumadaan sa ganyan ngayon, or na individual, sa depression, so much guilt. Pero we don't want you to end up like Judas. Kasi hindi yun ang gusto ni Lord. Ito siya. Siguro yun si Judas. Kung na konsensya siya, binalik niya yung 30 pirasong pila, kung tumakbo siya pabalik kay Lord. Diba? Yeah. Open arms talaga. Talagang widely open yung arms ni Jesus na tatanggapin siya. But because nga, napabayaan na, sabi mo, Pastor Mike, ayun na talaga si Satan, talagang kinain na siya, nilamon niya, he ended his life. Yes, may pagsisisi siya, pero hindi gusto ni Lord yun, that you'll end your life, because He's always here. He will always accept you. Yeah, tsaka yung si God, He is the God of the second, third, fourth, fifth, and nth chances. Diba? Napaka-gracious ni God sa atin na naisip ko nga, si Judas, di ba, isa lang siya sa 12 apostles. Pero yung other 11, inabandon rin nila si Jesus. And even Peter denied him 3 times. Pero, pagkakaiba nun, si Peter, nagsisi siya at lumapit siya sa Panginoon. So, na-restore siya kay Jesus na, Peter, do you love me? Take care of my sheep. Peter, do you love me? Tend my flock. So, binigyan siya ng pagkakataon na manumbalik. Di ba? Kaya nga yung naalala ko yung verse sa James na, draw near to God and He will draw near to you. Flee from the devil, resist the devil and He will flee from you. So, meron tayong choice na lumapit tayo sa Panginoon and then resist the devil and siya mismo, He will flee from us. Pagka nasa presensya tayo ng Panginoon, when we worship God, there is no room for the devil. Right? So, lahat tayo, draw near to God. Kahit na meron tayong pagkakamali, may guilt tayo, may shame tayo na, babalik pa ba ako kay Lord? Napakadumi ko na, napakasama ko na. Yes, the answer is yes. He will always forgive you based on what Jesus did for you on the cross. Kaya ito po anong paalala natin, Pastor Mike, doon sa mga kapatid nating nakakaranas nga ng too much guilt o depression. Number 1 talaga, pray and seek the Lord. Kasi nakita ko na po yun, marami po akong mga kaibigan, mga kasama na may mental health issues, may suicidal thoughts, may self-harm. Pero ang number 1 approach po doon ay pray to God. Ask God to intervene sa life. And the second close to that is
go to God's people, yung community. Napakahalaga po nun na i-share mo, ma-unload mo kung ano yung burden mo sa puso mo. Just share it to someone who's available to listen. At kung wala po, punta kayo sa church, hanapin niyo yung pastor, tapos sabihin niyo, can I have a few minutes? Gusto ko lang mag-share ng burden ko. Punta kayo sa any CCF. We will do that for you. We will help you. Kasi we believe na we can overcome. Diba? Kahit na sasabihin natin na hopeless, may mental issues ako, hindi po. God is the God of healing and restoration. Marami po kaming na-experience na talagang the miraculous power of God. Talagang suicidal, tapos nagkaroon ng joy, talagang nagsi-self-harm, tapos bigla na lang na-transform sila ni Lord, tapos gusto nila mag-worship kay Lord. So, it's never too late. Yun yung chance. Meron pa tayong chance from God every time we approach Him. Amen. Mga kapatid, ngayong Holy Week po, hindi lang ito panahon ng tradisyon, ito ay panahon ng tunay na pagninilay. Ang kwento ni Judas ay paalala na kahit ang taong malapit kay Jesus Christ, maaaring maligaw kung hindi binabantayan ng puso. Minsan nagsisimula sa maliit, isang lihim, isang kompromiso, isang kasalanang itinatago. Hanggang sa hindi na natin namamalayan, unti-unti na pala tayong lumalayo. Mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. May mga bagay ba akong kailangang aminin? May mga desisyon ba akong kailangang ituwid? Ngayong linggong ito, inaanyayahan tayo ng Panginoon na huminto, magnilay, at higit sa lahat, bumalik sa Kanya. Dahil ang totoo, hindi hadlang ang kasalanan para mahalin ka ng Diyos. Ang hadlang lang ay kapag pinili nating lumayo kaysa lumapit. Kung ikaw ay may dalang bigat, guilt, pagsisisi o lungkot, alalahanin mo ito. May kapatawaran, may awa, may bagong simula. Ngayong Holy Week, piliin po nating hindi maging tulad ni Judas na tuluyang lumayo, kundi maging tulad ng isang pusong marunong bumalik sa Panginoon. Dahil habang may buhay, may pag-asa.